Hey, these are cheaper than in the store. Ganito talaga yung mga tinapay dito guys kapag dinideliver doon sa Havikiruwaka. Silang bago. Utos. Kasi mas cheaper siya compare sa store. Tinapay guys na nakukuha ko doon or nabibili ko doon sa Haviki-o. Mahal pala siya. 2 euros and 80 cents palang isa nun. Dito tayo sa labas ng Sinohe. Alam niyo yung mga tinapay na binibili namin doon sa Havikiruwaka. Most of them are donated siya ng Sinohe or itong Fatser na shop dito guys. So, pupuntahan natin kasi dito meron silang bakery na binibenta din nila yung mga tinapay for a cheaper price din. And some candy. So, let's check. Usually, itong place na to, sobrang daming tao. Sa parking, sobrang daming tao, guys. Halos walang space sa parking. Naghintay pa kami ni Nico. So, yung mga tao na nakabili na, nagsialisan. So, kami na naman ang pumasok. So, i-check natin what are the things that we can buy there and ano-ano yung mga binibenta nila. Dito sa labas ng bakery, guys. Ito yung building. Yan. Sobrang sarap ng amoy fresh bread. It smells so good. Sobrang daming tao dito and sobrang dulas. So, let's be careful. Let's see what can we buy here or if we can buy something. Let's just check what they have. So, ito yung Fatser shop dito sa Lahati. So, ito yung shop nila guys. Maliit lang siya. Tapos, meron silang bakery na sobrang laki. Check natin anong pwede ditong mabili. Oh, it smells so good in here. Hala, ganito man yung andun sa sa 8 euro. And it is, hey, these are cheaper than in the store. Oh, this is cheaper than in the store. Yeah, hey, this is cheaper. Ito yung mga milk na andoon guys sa Havikiruwaka. Imagine niyo 1 euro 80 pala yan. 2 euros pala yan. Pero dinodonate nila. So, meron din sila ditong mga tinapay. Ganito talaga yung mga tinapay dito guys kapag dinideliver doon sa tawag nito, Havikiruwaka. Yan o, sobrang dami nilang tinapay. Wow. Lots of bread. It smells so good in here, Daddy. Sobrang dami nilang candies din. So, ito yung mga Ruiz Leipa nila, oh. Meron silang bago. Utos. Hindi utos, guys, na utosan. Ito, utos is new. Ito, Ruiz Leipa. What is that? Oh, you got something now? What is that, chocolate? It's not expensive. It's cheaper here. Daddy, you get Kismet for Anika. She likes that. She likes the original. Ito yung Kismet. The original. Take 3. Sobrang daming namimili din dito guys. As in kasi mas cheaper siya compare sa store. Dami. Dito guys, meron silang naka-tarios or naka-alenus na siya. 50 cents na lang yung per bag. Ito 1 euro. Guys, ito yung tinapay guys na nakukuha ko doon or nabibili ko doon sa Haviki-o. Mahal pala siya. 2 euros and 80 cents palang isa nun. Tapos ganito talaga yun siya guys. Oh. Ganito talaga yung dinodonate nila doon sa Haviki. Kapag nag-oversupply talaga sila, yun, napupunta siya doon sa Havikiruwaka. May mga donuts, tapos different kinds of pastries. Pero bibili tayo nitong donut na to guys. Ito kasi yung gusto ko.
Pianiva del Mamunki. Dito may mga keksi or yung mga biscuits. And meron din silang sinishare na recipe guys for making this domino cake. Gamit itong domino biscuits. Ready? Sobrang dami oh. So dito sa Finland, most of the bread is really made of rye. And they love their ruisleipä or rye bread. Souvenir items. This is a bag. Shopping bag. And this is a Dumbo bag as well. Meron din silang t-shirts dito guys oh, na ano, binibenta. Ang ganda naman ng tela. Makapal siya. Maganda to pang pasalubong ba? Souvenir sa Karl Fatser. May school na malapit dito guys. And yung mga bata after ng school, pupunta sila dito kasi mas cheap yung candies dito compare sa store. So, yung donut din, mas cheaper siya compare sa store. And marami silang sale sa mga tinapay. And yung mga lollipops nila sa store, usually it's 75 cents. Dito 25 cents lang. Mas cheaper siya. Kaya sobrang daming kids na namimili. Lahat ng tinapay dyan sa factory nang gagaling. Sobrang laki ng factory ng Karl Fatser dito sa Lahti or itong Sinohe. Yan. Tapos meron sila doong place kung saan pwede kang bumili ng tinapay. Ito yung binili ko doon guys. Yung fresh donuts na maliliit. Yung kay Nico is yung kanyang salmiakki. Andun na. For Finns, they really love their licorice, their salmiakki, but I don't like it. Not everybody, but I like it. Nico likes it very much. Driving with the chocolate. May ako ng piece kay Niho guys nitong salmiakki. I really don't like salmiakki, but luod yun siya glasa guys. I can't. You can eat this one. I don't like it. I really don't like it. It's an acquired taste, you know. It's like bagoong and salmiakki. Bagoong for me is very good, and for him, he don't like bagoong because it tastes and smells weird. But for me, I don't like salmiakki as well because it smells weird and it tastes even worse. Sorry, but for them they like it, but I don't like salmiakki. So we are now here in Anika's school, and Nico wanted to use the toilet at the same time pick up Anika. She's supposed to come home today with her taxi, but we canceled it. So since we are already here in the city, so we'll just pick her up. So ganito din yung taxi ni Anika. So yung mga kids is lalabas na sa school, tapos sasakay na sila sa taxi, and that taxi is for free. Or yung school bus nila. Pero they call it taxi here. And there's always a teacher na nagmo-monitor na lahat ng bata is nakalabas na or hindi pa. So alam nila yung mga kids is nakapasok na talaga doon sa taxi. So guys, maglalakwatsa muna tayo bago tayo umuwi ng bahay. Nika! Say hi! Hi! Andito na siya guys. So punta tayo ng Messila. Ito yung skiing resort dito sa Hollola. And dito sa south ng Finland, isa ito sa mga famous na dinadalaw ng mga tourists. So if you happen to come to Lahti, to Finland, to Helsinki, this is one of the nearest skiing resort, one of the best skiing resort dito sa southern part ng Finland. So you should come visit this place kasi napakaganda ng view doon. Tapos marami silang meron silang different levels of skiing. Levels ba tawag doon?
something ganyan. So, hindi kami magsiski, magkakape lang kami doon. Of course, isasama namin kayo kahit magkakape lang kami para makita niyo rin yung beauty dito sa Mesilla. Skiing is one of the most famous hobby and exercise and sports dito sa Finland, guys. So, itong Mesilla is one of the best place to visit if you want to learn skiing dito sa Hollola. If you want to experience Finnish skiing and you need a place to stay, they also have hotels here and summer houses that you can rent. And if you don't have those skiing equipments, they also have here for rent. Or if you can buy in the flea shops, it's also available. Ito na kami sa loob ng isa sa mga restaurant nila, guys. Let's check what they have here. Plano namin magkakape lang. Baka kumain na lang din siguro kami dito, no? Napaka-rustic ng loob, guys, ng restaurant na to. Tapos, meron sila doong mga medals. And, dinesignan din nila ng mga old skiing sukset. Ano daw? Hindi ko alam ano yan sa English, guys. Pero ang tawag nila dyan sa Finnish is sukset. Itong restaurant na to, guys, dati pala itong horses stable. And, may mga alaga silang kabayo dati. Sabi ni Nico nung maliit pa daw siya. Pero ngayon, skiing resort na lang talaga siya, and this place na dating stable, ano na siya ngayon, ginawa na siyang restaurant. Sobrang dami ding foreigners talaga na nagpupunta dito sa Mesilla kasi nga, ito yung pinaka mas malapit na skiing resort sa south, and maganda din talaga yung mga hills nila dito na side. So ito na yung order namin, guys. Sabi ko magkakape lang kami, pero hindi na to kape. Kain na talaga to. So, nag-burger and fries lang si Nico. Tapos, itong chicken. Gusto ko lang tikman yung chicken nila. Anong lasa. Lahat ng ice sports, guys, pwedeng gawin dito. Like, skiing, snowboarding. And meron ding area dito for ice skating. Happiness is the key to success. Stardust in the building. Let's go!